May property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamay-ari ng Unit 46-C Rizal Tower Building located at Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City? Opo. Sa'yo yun? Opo. Miss Maricel Soriano. Ma'am, okay lang sa'yo? Magtatanong ako sa'yo? Ha? Relax ka na? Okay? Sige. Ma'am, sa mga nag-viral na dokumento na nagdadamay sa pangalan mo, sa tingin mo ba may katotohanan ang mga nasabing dokumento? Sa tingin mo? Una po, hindi ko alam yung tungkol sa mga dokumento. Nalaman ko na lang yan nung pinakita sa akin. Dahil hindi po ako nagbabasa ng mga ganyan. Wala po akong alam. Wala. Thank you po. Next question po, ma'am. May property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamay-ari ng Unit 46-C Rizal Tower Building located at Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City? Opo. Sa'yo yun? Opo. Yung 46-C? Hanggang 2012 po. Nabenta ko na ho yun. Wala na ako doon. 2012? Anong month yung nabenta? Hindi ho ako sigurado sa month, pero yung year na alala ko. So, your pre-ops is 2012, Your Honor. 2012. Yes, sir. 2012. So, bininta mo na after 2012? Binenta ko po siya nung 2012. Yun lang po ang naalala ko. Okay. But then you admit na you are the owner and at the same time the occupant of such unit, yung Unit 46-C. 2012 bininta mo. Yes, Your Honor. And your pre-ops was 2012. 2012. Your Honor. 2012. March 11. Okay. Thank you. Ma'am, pwede bang makahingi ka ng kopya ng deed of sale ng unit na bininta mo? Opo. Ha? Wala. Kung meron kayong Hanapin ko po. hanapin mo. Thank you. Ito rin, ma'am, may napabalita in 2011. Two former household workers who lodged a complaint of serious physical injury against Maricel Soriano stated that they decided to flee from the actress condominium unit also because of her alleged cocaine use. Ano po masasabi mo dito sa balita na ito? Hindi po totoo yan. Hindi totoo. Hindi po. Thank you. I just want to get your answer para to set the record straight. Yes po. So hindi totoo yun. Hindi po. Pero totoo na meron kayong dalawang katulong sa bahay na dalawa na umalis. Opo, kasi ninakawan po nila ako. Ninakawan kanila. Totoo na binugbog mo sila o hindi? Paano ko naman po bububugin? Dalawa po sila. Okay. I'm just confirming the report, the news report. Thank you po, ma'am. Maraming salamat for your cooperation. So far, that would be all as far as this committee is concerned. Yung confirmation mo lang as to the ownership and occupancy of that unit in the year 2012 when that pre-ops was initiated by Agent Morales. Ma'am, maraming salamat sa pag-attend mo dito. Thank you very much. Kahit na mukhang wala ka sa magandang condition, you tried to be here. Maraming salamat. Maraming salamat po, Mr. Chair. Ma'am, pwede ka nang magpahinga. Chair, meron lang siyang gustong basahin. Opo, pwede daw niyang basahin lang yung gustong basahin niya. Opo. Basahin. Please, pakibasa. Ito. Magandang umaga po sa mga kagalang-galang ng mga senador at sa lahat po ng nandito ngayong araw. Ako po ay nakatanggap ng imbitasyon galing po kay Senador Bato de la Rosa para magbigay ng komento tungkol sa issue na pinag-uusapan dito sa hearing. Unang-unang humingi po ako ng paumanhin dahil hindi po ako sanay sa mga ganito. Alam niyo po, first time ko na po talaga na makatanggap ng imbitasyon na humarap sa Senado.
nakakakaba at nakakatakot. Sa totoo lang po, hindi malinaw sa akin kung bakit po ako naimbitahan sa hearing. Nagtataka lang po ako dahil lahat po ng tumestigo dito ay nagsabing na-verify ang impormasyon. Hindi na-verify ang impormasyon ni Mr. Morales at walang investigasyon na naganap. Pasensya na po kung nalilito po talaga ako dito. Gayunpaman, mataas po ang respeto ko sa Senado at sa mga kagalang-galang ng mga senador na nandito ngayon. Lalo na po si Chairman Senator De La Rosa. Sa abot po ng aking makakaya, tutulong ako na sagutin ang inyong mga katanungan. Pero sir, nakikiusap lang po ako sa inyo po. Kung ang usapin ay tungkol po sa mga bagay na may legal na implikasyon po, sana po ay pagbigyan niyo po ang aking abogado na sumagot para sa akin. Hindi man po ako abogado, sir. At sa usapang legal, mas nararapat po yata na ang abogado ko na lang po ang sumagot at magpaliwanag. Kung magkaroon man ho ng legal question, pinapahintulutan ko pong magsalita para sa akin si Attorney Agnes Maranan. Maraming salamat po, sir. Thank you, ma'am. Hindi na mangyari yan dahil sinagot mo na ako kanina eh. Thank you for answering my questions. Salamat talaga. You are answering the questions with all honesty. Thank you very much. Thank you po, sir. Ma'am, pwede ka na siguro magpahinga kasi kanina ka So, patis. okay, alright yan mga kaibigan. No? Magbigay lang po ako ng aking pong komento dito nga po sa pagdalo ni Ma'am Maricel Soriano dito nga sa hearing no sa Senado itong PDLX dahil kasama po ang kanyang pangalan po dito, di ba mga kaibigan, at ito nga ay hindi po natuloy na operasyon po ng PDEA. So ibig sabihin po dito ay siyempre dahil hindi po ito natuloy, hindi po ito alam ni Madam Maricel Soriano, pero dahil nga nangyari po ito, siguradong nakaabot din po sa kanya ito, mga kaibigan. At siguro nga, base na rin po sa kanyang sinabi na binibinta na nga niya yung pong nasabing unit dahil kinukumpirma naman po niya na yung pong unit na kung saan nga ay kung ano po yung nakalagay doon po sa nasabing confidential na nag-leak galing po sa PDEA, pag-aari po niya at binibinta na po niya, mga kaibigan. So baka iniwasan lang po ni Ma'am Maricel Soriano yung pong iskandalo na mangyayari kaya't binibinta na po niya yung pong nasabi pong unit. Yun po ay para sa akin po, mga kaibigan. No? Pero yun nga ay dahil sa hindi natuloy ito, talagang parang sa kanya po ay baliwala lang po ang nasabi pong issue na ito, mga kaibigan. Hindi naman po natuloy, hindi po sila nakasuhan, hindi po sila nadala sa korte, no? Na-serve po yung search warrant, wala po dahil hindi nga natuloy, mga kaibigan, ano? So, siyempre, wala po talagang mangyayari dito sa pag-imbita kay Miss Maricel Soriano. Yun lamang po no ang talagang pagkumpirma na yung pong unit pag-aari po niya at sa taong 2012 ay binibinta din po niya kung saan nga sa taong yun din ay sana po kung natuloy ay isi-search po ang nasabi pong unit, mga kaibigan. So para sa akin po hindi na po kailangan pa na imbitahan po nila itong si Miss Maricel Soriano dahil kung totoo man po na gumagamit po siya dati kasama po niya ang ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi po naman yan aamin talaga. Wala namang magnanakaw na umaamin po, mga kaibigan. Pero yun na nga ay okay na rin po para maliwanag na yung ang unit ay pag-aari po niya at totoo po yung nakalagay doon po sa confidential no na pag-search sana doon po sa nasabing unit na pag-aari talaga niya, mga kaibigan. So okay naman po no ang mga sagot ni Madam Maricel Soriano. Siyempre lahat po no ng mga
nalalaman po niya dyan dahil sa matagal na nga at ayaw din po niya na masali dito po sa gulong ito dahil hindi po biro itong binangga ni Morales dahil pinakamalakas po na tao sa ating pong bansa, mga kaibigan, ang ating pong Pangulong Bongbong Marcos. Kaya siguro iwas na rin po si Ma'am Maricel Soriano dito po sa gulo na ito. So para sa akin po ay okay naman po itong pagsagot ni Ma'am Maricel Soriano na inamin po niya na ito pong unit ay para po sa kanya. So kayo po mga kaibigan, ano po yung masasabi po dito sa mga pahayag ni Ma'am Maricel Soriano at sa ginawa pong pagtanong ni Senador Bato kay Ma'am Maricel Soriano. So pakikomenta lang po sa ating comment section at sa lahat po na patuloy na sumusuporta dito po sa aking YouTube channel, ganyan man sa aking Facebook page. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am and Sir. At sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga ka-OFW, palagi lamang po tayong mag-ingat saan man tayo naroon. At see you po sa next video ko at God bless all of us.